ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog na sa atin. Tayo'y mabigay galang sa Diyos na sa ating ay lalang. Kanay inako niya at hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis na
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ibinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon sila nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila akong inuuyam. Sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sasabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglaglab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilan ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaang mong santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko, sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakain may kasiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nangahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna natin. Good afternoon. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papurit, pasasalamat para sa Kanya. Siguro yung mga nasa labas, talagang sasabihin nila, ay salamat talaga, Father. Hindi umuulan. Kaya, Father, bilis-bilisan mo naman. Baka abutin pa tayo ng ulan. Alam niyo mga kapatid, nagsimula na ang hinihintay, siguro pa rin nating mga Pilipino. Ngayon, ang unang linggo ng Bear Months. Alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. Pero may nagsabi sa akin, yun nga, Father napakapangit ng simula ng buwan na ito. Ang ulan, ang pangit ng panahon, ang sama naman ng bungad. Sa bagong buwan na ito, ang pangit. Pero alam niyo mga kapatid, para sa isang debotong may mas malalim, may mas matibay na pananalig, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, pwedeng paglilinis sa ating mga problema, paghihirap at kasalanan. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ay ang pagbuhos ng bagong biyaya ng Diyos.
Kaya, para sa mga ibubuhos na bagong biyaya ng Panginoong Diyos, palakpakan muli natin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Nasa disposisyon daw ng tao yan. Alam niyo, malaking bagay ang disposisyon ng tao. Patapos na po ang taon, pero ikaw, binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon. Katulad ni Propeta Jeremias, sa ating unang pagbasa ngayon, kahit na pinagsasabihan, kahit na si Propeta Jeremias ay ginagawa ng mali at masama, hindi hinayaan ng Diyos na maagaw siya, na malayo si Jeremias sa kanya. Ganun ka din, hindi ka susukuan ng Diyos. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Kung paanong iningatan niya noon, kung paanong hindi niya pinabayaan noon ang kanyang mga propeta, hanggang ngayon, ang Diyos gagawa't gagawa ng paraan. Hindi ikaw. Ang Diyos ang gagawa ng tama at mabuting paraan para patahimikin ang mga naninira sa iyo. Para patigilin ang gumagawa ng kawalangyaan sa iyo. At para turuan ang mga nagkasala sa iyo. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Sabi ng Diyos, sa akin ang paghihiganti, sa iyo ang ugaling mabuti. Hindi ikaw ang Diyos. Pero ganun pa man mga kapatid, huwag din po nating kalilimutang turuan, makinig po kayo, igaganti ka ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng paghiganti kung talagang sila ang mali at hindi ikaw. Pero, huwag mong kalimutang turuan din ng sarili mo kapag nagpapadala na tayo sa galit, sa inis, sa pagkapikon, at init ng ulo sa mga taong masama sa iyo. Sabi nga po ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, ang pinakamabuting handog daw, mga kapatid, kapag nagsisimba tayo, ang pinakamabuting handog, kapag nagdadasal tayo, ang pinakamabuting handog sa Diyos ay ang sarili nating kinalulugdan ng Diyos dahil sa ating mabuti pa ring pag-uugali. Pag nagsisimba, hindi puro money matters. Manner matters too. Sa huli, pag humarap tayo sa Diyos, pari, laiko, lahat tayo. Pag humarap tayo sa Diyos, hahatulan tayo ng Diyos. Hindi kung sino ang nagbigay ng marami o gumawa ng malaki, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng mabuti. Tulad ni Kristong sinasamba natin, tulad ni Kristong sinusundan natin, kahit na marami na siyang nagawang dakilang bagay, kahit na siya ay sikat na sa maraming lugar, hindi tinalikuran ni Kristo ang kailangan niyang haraping paghihirap at kamatayan. Ano ang sabi sa Ebanghelyo natin? Sinimulan na ni Kristong sabihin sa kanyang mga alagad na ako ay maghihirap. Kahit na tayo ngayon ay hinahangaan, pinapalakpakan, huwag mong kalilimutan. Bahagi ng pagsunod natin kay Kristo ay ang krus, ang bawat sakripisyo. Walang nilihim si Kristo sa kanyang mga alagad. Hindi niya niloko, hindi niya pinaasa ang kanyang mga alagad, pati tayo. Dapat maliwanag sa atin yan. Kaya pag dumarating sa punto ng buhay natin na tayo ay nagkakaproblema, dumadaan sa pagsubok, minsan sasabihin natin, Lord,
kung kailan namang lumalapit na ako sa iyo, kung kailan sumusuko na ako sa iyo, kung kailan nagbabalik loob na ako sa iyo, saka naman humihirap. You are in the right track. Huwag kang magduda. Nasa tama kang daan. Dahil yan naman ang sabi ni Kristo. Ipinakita ni Kristo ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay sa kanyang mga alagad. Kaya ilang beses niyang sinabi, pinaalala sa kanyang mga alagad noon at sa atin ngayon ang dadaanin nating paghihirap, pagpapakasakit, at kahit kamatayan. Kaya ka nasasaktan kapag walang naniniwala sa sinasabi mong totoo. Dahil pinipili mo si Kristo. Kaya ka nasasaktan kapag gumagawa ka ng kabutihan. Dahil pinipili mo si Kristo. Pero huwag kang mag-alala. Balikan natin ang Ebanghelyo. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos sabihin ni Kristo na ako ay haharap sa aking kamatayan, huwag niyong kalimutan yung kasunod. Sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Ito ang tandaan mo. Walang masasayang, hindi kalilimutan ng Diyos ang matapat at matibay mong pagpili at pagpanig sa Kanya. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa buhay, hindi mo kailangang laging itago ang kahinaan mo, ang limitasyon mo, o ang kakulangan mo para gustuhin at mahalin ka ng ibang tao. Araw-araw, sa Diyos ka tunay at dapat na nagpapakilala. Bilang Kristiyano at deboto ng Poong Nazareno, lumaban ka hindi lang para kay Kristo, kundi katulad ni Kristo. Katotohanan pa rin ang katapat ng kasinungalingan. Kabutihan pa rin ang katapat ng kasamaan. Hindi ka lang Kristiyano. Tapat kang Kristiyano. At dapat, hindi ka lang deboto. Mabuti kang deboto. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Buong pananalig nating sabihin, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya
at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga taong ipinangako nating ipagdarasan natin, ang mga kababayan nating sobrang sinalanta at sinasalanta ng mga bagyo at habagat sa ating bansa, ang mga rescuers at volunteers, ang mga nakabilanggo at katutubo, ang mga walang maayos na makain at tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, tinanggap po namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong masbastan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamaswayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas
sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap
ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, ngayon ang Panginoon kung Jesus ng aking buhay. Saan man ako umaring, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiling at siyang itatapat sa puso. Piling ng kaibigan, biyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kung Jesus ng aking buhay. Saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiling at siyang itatapat sa puso. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass
and service sa darating na September 7, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Una, mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi at manatili po kayong ligtas sa kabila ho ng hindi magandang panahon pa rin sa ating bansa. Pangalawa, ang simbahan po ng Quiapo ay hindi po titigil magpasalamat din sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at mga programa ng ating simbahan. Hindi lamang po ang pagsisimba ninyo dito o online, kundi ang pagbibigay ho ninyo ng tulong mula sa puso ho ninyo. Yung mga pinansyal na tulong, doon po yun sa ating Parish Finance Office. Yan po ang pinantutulong natin sa mga estudyanteng tinutulungan natin, ang mga may sakit, nasa ospital, at ang iba pang humihingi po ng pinansyal na tulong ng ating simbahan. Yung pong mga in-kind donations, kagaya ng bigas, dilata, noodles, kape, tubig, sabon, doon po sa ating Benedict Building, sa may pila ng pahalik, nandun po ang ating social service at relief office. Yan po ay binibigay natin, ginagamit sa ating feeding program tuwing Huwebes, sa mga misa natin sa kulungan, at binibigay hindi lang pag may kalamidad, kundi kapag tayo ay tinatawag na tumulong sa ibang lugar din. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng kabutihang yan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
yan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazaret,